Bakit isinakripisyo ni Jesus ang kanyang sarili sa krus? Napakahalaga ng tanong na ito sapagkat ang iyong walang hanggang tadhana ay nakasalalay sa iyong magiging desisyon. Ang sabi sa Roma 6:23 sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sa Hezekiah 18:20, ang kaluluwa na nagkasala ay dapat mamatay. Ang malungkot nga lang ay ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yan ang sinabi sa Roma 3:23. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin at sa sangkatauhan, hindi niya ninais na ang sinuman ay magdusa sa lawang apoy ng impyerno. Sa halip, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makapagsisi at magbalik loob sa Kanya. Yan ang sinabi sa 2 Peter 3:9. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin at sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang isang alay. Upang kung ikaw ay maniwala at manampalataya kay Jesus na siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ipinako sa krus, namatay para sa iyo, para kabayaran ang iyong mga kasalanan at muling binuhay ng Diyos, ikaw ay hindi mapapahamak sa lugar ng pagdurusa sa lawang apoy ng impyerno. Sa halip, ikaw ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ng Juan 3:16. Bagaman ang kabayaran ng iyong kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan ang sinasabi sa Roma 6:26. Sa 1:14:6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama sa langit kundi sa pamamagitan ko." Sa unang 1:2:2, si Kristo Jesus ang tanging handog sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at ng lahat ng tao. Si Jesus lamang, hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi si Manolo o si Kibuloy. Tanging si Jesus lamang ang handog para sa ikapapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan nito, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo Jesus para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yan ang sinabi sa Roma 5:8. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Yan ang sinabi sa Biblia sa Gawa 4:12. Kung hindi ka manalig at tanggapin si Jesus, ngayon na ikaw ay nabubuhay pa, makikilala mo siya sa kawalang hanggan bilang iyong hukom. Kung hindi mo pa alam, ito naman ang sinabi sa Gawa 17:31. Ang sabi ay, "Itinakda na ng Diyos ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito ay buong katarungan niyang gagawin." Kaibigan, paalala lang, ang susunod na pag-usad ng kamay ng orasan ay hindi pinangako kaninuman at ang kamatayan ay dumarating nang hindi natin inaasahan. Hinihikom kita na makipag-isa sa Diyos hanggat hindi pa huli ang lahat. Huwag mong baliwalain ang mensaheng ito. Magdesisyon ka ngayon upang hindi ka magsisi sa huli. Pakinggan mo itong sinabi sa Biblia sa Roma 10:9. Ang sabi ay, "Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka." At sa Roma 10:13, ang sabi naman ay, "Maliligtas ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon." Pangalan ng Panginoon, si Jesus. Ngayon kaibigan, meron akong mga katanungan. Sagutin mo ito
mula sa iyong puso. Babasahin ko sa iyo. Una, naniniwala ka ba na si Jesus ay anak ng Diyos? Pangalawa, naniniwala ka ba na si Jesus ay Panginoon na nagkatawang tao? Pangatlo, naniniwala ka ba na si Jesus ay ipinako sa krus na matay para sa iyo bilang kabayaran ng iyong mga kasalanan? Pang-apat, buong puso ka bang nananalig na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos? Kaibigan, kung ang mga sagot mo sa katanungang ito ay oo, handa ka na maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Handa ka na, bro or sis? Ito lang ang dapat ninyong gawin. Dasalan ninyo ang mga sumusunod mula sa inyong puso na may buong pananalig. Babasahin ko sa inyo. Number 1, ihingi niyo ng kapatawaran sa Diyos ang inyong mga kasalanan. Number 2, bigkasin ninyo na ikay naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Pangatlo, at siya ay pinako sa krus, namatay para sa inyo, upang kabayaran ng inyong mga kasalanan. Pang-apat, bigkasin ninyo na kayo'y buong pusong naniniwala na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. Pang-lima, anyayahan ninyo si Jesus sa inyong buhay bilang inyong tagapagligtas at Panginoon. Pang-anim at panghuli, hilingin ninyo kay Jesus na tulungan kayo makapagbagong buhay. Kaibigan, kung dinasal nyo ito mula sa inyong puso at may buong pananalig, I want you guys to hear this. Ito ang sabi sa Juan 1:12. Ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, kay Hesukristo, ay ipinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. That's the wonderful thing. So, if you really surrender your will and your life to God right now, you're now a child of God. Yan ang sabi sa kasulatan. So, congratulations.